Kailangan natin magpalit ng damit upang pag nakita nila ako, ay isipin nilang ako si Crisostomo Ibarra. Hindi pa kayo kang makilat. Tuloy-tuloy sa pagtakbo ang mga Guardia Sibil at nakita nila mula sa di kalayuan ang dalawang Ginoo. Ay, Senyor Ibarra, pupunta ng bangka. Pasado. Yan! Sumakay na Ginong Ibarra at magsabi ka sa rin ng bangka upang hindi ka nila makita. Hindi pa na kayo na, para ikaw mapahamak. Huwag mo na akong lalakad ni Ginong Ibarra at tandaan mo kahit anong mangyari ay huwag kang lalabas. Yes, ingat ka. Oo, ako nang bahala sa sarili ko. Tandaan mo kahit anong mangyari ay huwag kang lalabas. Alam mo ata, hindi kami asintado, Senyor Ibarra. Kasalukuyang nasa barko sila Kapitan General Simon, Doña Victorina, Don Custodio at ang mga Guardia Sibil. Ako din. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo. Bakit hindi natin bilisan? Ating bibilisan. Malalagos tayo sa mga palayan. Mangyari man ay walang maayos na lawas sa lupay. Pinuna sa'yo napakadali. Ngunit ewan ko ba kung bakit walang sino man ang nakaisip. Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanan o sa kaduhan ng dating ilog Pasig. Ngunit saan ka kukuha ng sapat na pondo para ipambayad sa mga manggagawa? Ngunit hindi na kailangan doon ko studio. Bakit na ng mga bilanggo ang gagawa? Ngunit walang sapat na mga bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mga mamamayang gumawa, bata man o matanda. Ngunit mga kaguluhan lamang ang maidudulot niyan. Kaguluhan? Tama ka, Ginong Ibarra. 3 buwan lang wala si Maria Clara. Tumatay siya na hindi man lang na nalalaman na ako'y muling nagpalit na. Nasa barko sila at masayang nag-uusap habang magtatabing nakaupo, naghahabulan sa ilalim ng mga punong kahoy na animal na nakikisabay ang mga damo nito sa pagkakot. Naglalakad na magkahawak ang mga kamay hanggang sa pag-isang lang sa Crisostomo Ibarra na naglalakad at umiiyak. Nagmamadaling nagtungo si Basilio sa tahanan ni Senyor Simon. Pumatok ito at kagad naman pinag-uuksan ni Ginoong Simon.
naging masama akong anak, nakalimutan ko pinatang ang aking ina't kapatid. Wala na akong ibang nararamdaman kundi galit at pagigilid. Kung kaya't sasama na ako sa iyo, Ginoong Simon. Sandali, Ginoo, dinamita ba yan? Ngunit hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming tinipis, mga kasawayang naiamba, at mga pangati. Sa makalawa, sa umaga ng kaplastahan ng ating bayan, hindi kakasal ang anak nito yung kalay ng paglita. Sa gabi ng salipasan niya, nagtawag sa parang kanila. Upang talay na aking regalo na lanta, naglalaman ng dinamita. At sa oras na uwi siya ng minsan nito, ay sasabog ang buong lugar na madilim sa buong Pilipinas. Na maghilig na ito siya sa pagsisimula ng revolusyon. At maraming mananakop na Kastila ang mamamatay. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Binabati ko kayong dalawa sa inyong pag-iisang libo. Naway maging masaya kayo. Masaya ko para sa inyong dalawa. Kamusta na? Tanggapin mo ang aking tinundan. Nagdadala ako sa Pilipinas sa Museum. Halika at kumain muna kami. Hindi salamat. Ngunit ako hindi na rin nagtatagal at ako may mahalaga pang kailangan gawin. Mauna na ako sa inyo at magsaya kayo din. Noong gabi ding iyon ay natuklasan ni Isagani ang plano nila Simon at Basilio na pasabugin ang tahanan ng minamahal nitong si Paulita. Matapos nitong makasalubong sa daan si Basilio at sinabi nito ang kanilang plano. Ngunit iba na siya bukas. Kung kaya't kaagad dumiretso sa bahay nila Paulita si Isagani at kinuha ng palihim ang lampara. Habang nagdiriwang ang mga tao ilang minuto bago pa ito sumabog at nagbigay ng mitya bilang simula ng pag-aalsa. Sumugod ang mga Pilipinong may mga hawak na itak na kaagad na pinagbabaril ng mga kalabang Kastila hanggang sa maubos ang mga matatapang na Pilipinong naghahangad ng kanilang kalayaan sa kamay ng mga mapang-abusong Espanyol. Hindi na natupad ni Basilio ang Bili Crisostong Maybara na ingatan ang kanyang sarili dahil maya-maya pa'y kaagad na din itong bumagsak pagkatapos mabaril ng isang Guardia Civil. Habang si Simon ay nakatakas sa labanan at kaagad na tagtungo sa tahanan ni Padre Florentino habang umiiyak dahil sa kawalan ng pag-asang makakabangon pa. Kinuha nito ang isang boteng naglalaman ng lason at sinimulang inumin hanggang sa ikatumba nito na kaagad na dinilugan ni Padre Florentino. Dito nagsimula kanina ni Ibarra ang lahat ng kanyang planong paghihiganti. Kailangan ko natin sa tawag sa paghihiganti. Sa tawagin ako sa mga Anak, tandaan mo, ang buhay ay hindi lang ng puro saya. Kailangan din natin makaramdam ng sakit. Ngunit walang naitutulot ng maganda ang paghihiganti. Nagtutulot lang iyon ng panibagong kasamaan. Kaya ngayon, dahil sa iyong pag-amin, ay pinapatawad ka na ng Diyos. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasamaan. Kung may taong nangangailangan na may mas malinis na hangarin, ay ipahintulot ng Diyos na ikimatagpuan. Samantalang, diyan ka muna sa ilalim ng dagat, kung saan ay hindi makakapalugid ang kasamaan.